Si Rina ay isang babaeng galing sa lungsod na dumalaw sa baryo ng kanyang lola para magbakasyon. Sa likod ng bahay ng kanyang lola ay may makapal na kagubatan na sinasabing tahanan ng mga diwata, mga magagandang nilalang na nagbabantay sa kalikasan at may kakayahang magbigay ng biyaya o magdala ng kapahamakan sa sinumang walang galang. Nagbabala ang kanyang lola, huwag na huwag kang papasok ng malalim sa gubat, lalo na't walang paala. Galit ang mga diwata sa sinumang hindi nare-respeto ang kanilang lugar. Isang hapon, sa kabila ng paalala, nagpasya si Rina na maglakad-lakad sa gubat upang makakita ng magagandang tanawin at kumuha ng litrato. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang magandang puno ng balete na punong-puno ng mga bulaklak at tila may kakaibang liwanag na pumapalibot dito. Nagulat siya sa ganda ng lugar, kaya't agad siyang kumuha ng mga larawan at walang pag-alinlangang pinutol ang ilang sanga upang gawing souvenir. Ngunit habang abala siya, biglang bumigat ang hangin at naramdaman niya ang malamig na ihip na parang nagbabantang langit. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Nakatingin sa kanya nang may matinding galit. Maputlang maputla ang balat ng babae at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng pinagmulan. Bakit mo ginambala ang aking tahanan? Tanong ng babae sa malalim na boses. Hindi makapagsalita si Rina, natulala siya sa tako. Walang sabi-sabi, biglang lumabo ang kanyang paningin at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga paa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Hindi siya makagalaw at ramdam niya na parang may mabibigat na kamay na humahawak sa kanya, parang pinipigilan siyang makatayo. Nang makabalik siya sa kanilang bahay sa tulong ng mga nakakita sa kanya, nagsimula siyang makaranas ng hindi makapaliwanag na mga bangungot gabi-gabi. Sa kanyang mga panaginip, palaging nagpapakita ang diwata, nakatayo sa tabi ng kanyang kama, nakatingin sa kanya at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi mo ako iginagalang." Nagpatawag ng albularyo ang kanyang lola at ayon dito, kailangang humingi ng tawad si Rina sa diwata ng gubat at magsagawa ng ritual ng pagsasauli ng mga bagay na kanyang kinuha. Dinala nila ang mga putol na sanga sa ilalim ng puno ng balete at nag-alay ng mga prutas at bulaklak, sabay dasal para sa kapatawaran ng diwata. Sa wakas, matapos ang ritual, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Rina at hindi na muling bumalik ang mga bangungo. Mula noon, natutunan niyang igalang ang kalikasan at iwasan ang pagkuha ng anuman mula sa kagubatan ng walang pahintulo.